So guys, part 3 tayo ng na one day eat. So gaano ba karami yung dapat mo ibigay sa mga flyers ko para sa one day eat. Guys, etong tinuturo ko na to maraming nagpi-PM sa akin na matatagal ng mga nagkakalapati din talaga. So mga idol din, veterano. So saludo sa inyo sir at kahit paano parang humble ninyo para i-chat pa ako para sa sistema ng 1 day 8 na yan, paano ba ginagawa. So maraming salamat sa inyo sa appreciate na ginagawa ko pagtulong sa mga sa mga newbie. So ito rin yung sinasabi ko sa kanila, sinasabi ko sa lahat. Gaano ba karami yung binibigay ko sa mga flyers ko? Kunyari, may flyers ako na 20 uli. 20 yung flyers ko. Tinatakal ko uli. Bakit mo na naman tinatakal? Para walang masayang na pagkain. Para yung dapat lang nilang kainin, yun lang yung dapat nilang gamitin, hindi yung sobra-sobra. So, eto na yon. Kunyari may takalan ako. Ganun uli, kung may isang takal ako, 1 kilo, 3/4 ibibigay ko sa kanila. Kung sa 20 kalapati ko, 3/4 ang bibigay ko na pagkain sa kanila. Guys, hindi to example lang yung sinasabi ko Kunyari sa 20 kalapati ko, 3/4 kilo. Kung dati pinapakain ko sila kanila ng 1 kilo, so papakainin ko sila ng 3/4 kilo. Eto na yon. Paano mo naman malalaman na sakto sa kanila yung pagkain na binigay mo sa mga flyers natin? So ang ginagawa ko dyan guys, pag binigyan ko na silang pagkain, binigyan ko sa kanila 3/4, naubos nila. Tapos pag 9 AM mo nagpapakain, pagdating ng hapon o mga 4 to 5 PM, hawakan ko yan sila, hawakan ko isa-isa. So hawakan ko yung butchi nila. Titignan ko yung butchi nila kung may laman. So, pag kumuha ko ng 3 ibon, hinawakan ko yung butchi nila, pag nakita ko malaki yung butchi, maraming laman, ibig sabihin sobra yung pinakain ko. So, babawasan ko yon. So, Sir Mike, paano ba yung tama na dapat dami nung kinain ng kakainin ng dapat ng kalapati ko? So, ang ginagawa ko, pag alas 5 ng hapon, kapain ko yung butchi nila. Pag kinapa ko yung butchi nila at konti na lang yung laman, lagi ko sinasabi parang tansya lang, mga 15 o 20 pieces na buto. Parang tansya lang naman yon na parang at least ganun karami yung makakapa mo sa butchi nila. Ibig sabihin nun, okay na sa kanila yon. Okay na sa kanila yung pagkain na binibigay kong dami. So ang gagawin ko, yun na rin yung ibibigay kong dami ng pagkain sa kanila sa mga flyers ko, sa mga lumilipad. So Sir Mike, pagka ba nagpapakain ka na ng 1 day eat, ilang beses ka pa rin bang nagpapalipad sa maghapon? So guys, kahit dalawa o 3 beses ka magpalipad, wag mo lang bugbugin yung kalapati mo sa kakalipad. Pwede yung 1 day eat sa kalapati. Papasok na sila. Bakit sila papasok? Kasi inumpisahan mo na sila ng una na lagi na silang pumapasok pag tinawag mo sila. Lagi na silang papasok pagka tinawag mo sila dahil alam nila nakakain. So kahit hindi sila kakain, matik na yon na pagbaba nila papasok sila. Lalo kung may stick mo sila. So iingatan nyo lang guys, huwag nyong bugbugin yung mga ibon nyo, lalo na at mga young birds sa raging agad. So marami akong pinayuhan na ganyan, marami akong sabi ko, bro, huwag mong bugbugin yung ibon mo. Hindi kasi parang malakas sila para sa pooling, ganun. So eto na, pagdating ng bago pa lang mag-derby, wala pang derby, makikita mo yung mga ibon nakadapo sa puno, nakadapo sa kung saan-saan. So nananawa na agad sila sa kakapalipad mo dahil nga hindi naman talaga merong talagang ibang ibon na tamad. Pag sinundan nila isa, 2, 3, 4, sunod-sunod, makikita mo isang araw ang dami na nilang nakadapo. So ang ginagawa ko, isang beses ko lang sila pinapalipad. So kahit napalipalin ko sila ng 1, 2, 3 beses, ang ginagawa ko, kunyari 3 beses, umaga paliparin ko sila. Hindi ko sila papersahin lumipad. Lilipad yung mga yan, mga 10, 15, hanggang 20 minutes, bababa na, okay lang. Basta dyan lang sila bababa sa landing board.
sa bubong, sa landing board, ganun lang. Tapos paliparin mo uli ng hapon kung ganun uli. 10-15 minutes, so okay lang din yon. So basta diyan lang din sila bababa sa bubong. Masasanay na kasi sila na lagi nilang ginagawa yun, yung mga kalapati natin, 1, 2, 3 beses nilang gawin yun na lagi yung gagawin nila. So kung makikita mo yung kalapati mo, 1 beses dumapo sa poste, 2 beses, 3, sunod-sunod na yun na yung gagawin nyo lagi. Pagpalipad mo, 3, 4 na ikot, punta sa poste. Pagka meron akong ganong ibon na ganong katamad, tinatanggal ko na agad yun kasi yung isa na yon magiging 2, magiging 3 na, magiging 4 hanggang sa lahat sila nandun na sa poste. So yung timing ng ng pagpapalipad natin importante. Wag natin kahit man ako nagkakamali ako sa timing nung sa pagpapalipad. So kailangan pa rin mag-adjust. So kada race mag-adjust ka. So observation pa rin lagi ang laging sinasabi ko. So doon sa pagpapakain naman, doon ko na inuumpisahan yung 1 day eat kasi nga kabisado nila ng pagbaba nila, papasok sila, bababa sila, papasok sila. So pagdating naman sa nagte-training na sila, 1 day eat pa rin ako kasi nga yun yung magiging motivation nila sa pag-uwi nila kasi nga alam nila na pagka-uwi nila ng umaga, pagbalik nila kakain sila. At pagka hindi sila pumasok, hindi sila nakakain. So kinabukasan na may training, load ko uli sila para naman madisiplina sila kasi nga pagka hindi sila uli pumasok agad, bukas na sila kakain. So 7 minutes.